Ito po ang programang sumasagot sa mga katanungan tungkol po sa mga aral ng Panginoon Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang tamang daan. Bakit ang Iglesia ni Cristo hindi nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day? Ang itinatanong niya, kapatid na Christian, at marahil ay ito rin ang tanong ng maraming nagsusuri sa Iglesia ni Cristo, bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day? Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong Katoliko na kanilang hinango, kapatid na Romel, hindi po sa Biblia kundi sa mga gawaing pagano. At ang katunayan po nito ay ipinaliliwanag sa isang aklat na pinamagatang The Facts on Halloween, What Christians Need to Know, na sinulat po ni na John Ankenberg at John Weldon sa pages 5 to 6 at 10 to 11 sa wikang Pilipino. Ang Halloween ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw na ipinagdiwang ng mga sinaunang Druids, ang marurunong na tao o mga pare sa reliyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Gumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano, sumamba sa kalikasan, at binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw, si Belenus, lalo na tuwing kapistahan ng Beltane, Mayo 1, at sumamba sa iba pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay tuwing kapistahan ng Samhain, Oktubre 31. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismong nakapaloob sa kapistahang Samhain sa paraang ginawa nito ang Nobyembre 1 na All Saints Day o Todos los Santos at ang Nobyembre 2 na All Souls Day o Araw ng Mga Kaluluwa. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV ang kapistahan ng Todos los Santos sa Nobyembre 1 at pinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya, ang Nobyembre 1, Todos los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween, Hallows Eve o All Saints Eve, ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. Mga kaibigan, ayon po sa aklat na ito, ang salitang Halloween ay galing po sa salitang Hallows Eve o All Saints Eve. At ito, kapatid na Romel, sabi nila, ay tumutukoy sa bisperas ng kapistahang Katoliko na tinatawag nilang All Saints Day na ipinagdiriwang tuwing sumasapit ang Nobyembre 1 at sinusundan ng kanilang araw ng mga kaluluwa o All Souls Day tuwing Nobyembre 2. Ano po ang dapat mapansin ng ating mga mahal na taga-subaybay tungkol po dyan sa Halloween na ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika? Ayon pa rin po sa paliwanag ng aklat na ating binasa, kapatid na Romel, ang Halloween daw po ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw na ipinagdiriwang ng mga sinaunang Druids. At yun po, kapatid na Romel, yung mga pare sa reliyon ng mga Celts noon sa France at sa British Isles. Ang matandang reliyong pong ito, mga kaibigan, ay paganismo. Sumasamba sa kalikasan, halimbawa po sa araw na kinikilala nilang Diyos. Sa makatuwid, kapatid na Christian, yung Halloween ay hindi isang karaniwang pagdiriwang ng isang relihiyong Katoliko, kundi ito ay ipinampalit nila sa isang kapistahang pagano ng mga Celts, ang Samhain, kung saan ang sinasamba ay ang Panginoon daw ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel, at idinagdag pa po nila sa gawaing yan ng mga pagano ang All Saints Day
at ang All Souls Day. Kaya wala pong dahilan, kapatid na Romel, para tayo po ay makilahok sa mga gawaing pangreliyon po na yan, hindi lamang po dahil sa hindi tayo Katoliko, Opo. kundi yan po, hinango nila sa gawaing pagano at hindi po sa Biblia. Masakit man, kapatid na Christian, pero kailangan ko pong itanong ito dahil sa maraming nagsusuri, maraming gustong makaalam ng katotohanan, alang-alang po para matutunan nila yung katotohanan nakasulat sa Biblia. Ang tanong ko po, ikaliligtas po ba ang isang gawain kung ito ay hinango sa gawaing pagano? Wag po sanang magdaramdam, kapatid na Romel, yung ating mga taga-subaybay, pero hindi po ikaliligtas ang mga gawaing yan na hinango sa mga pagano. Sapagkat may binabanggit po ang Biblia kung anong uring mga tao ang mga pagano. At yan, kapatid na Romel, hindi lang tayong nagsasabi, Opo. kundi mababasa po natin yan sa Biblia, dito po sa Efeso, sa 4:17 hanggang sa 19, dito po sa saling salita ng buhay. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong, walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan, dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapa na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa mga pagano. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala anyang kabuluhan ang mga iniisip nila at nadirimlan ang kanilang kaisipan. Wala anya silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Sabi pa ni Apostol Pablo, kapatid na Romel, Opo. manhid na sila at isinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain at nasugapa sa lahat ng karumihan. At ang masaklap pa, kapatid na Romel, hiwalay anya sila sa buhay na mula sa Diyos. Liwanagin po natin yung bahaging yon. Ano po ang ibig sabihin na ang mga pagano ay hiwalay sa buhay na mula sa Panginoon Diyos? Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Mababasa po natin dyan din sa Efeso sa 2:11 hanggang 12. Alalahanin ninyong kayo'y dating mga pagano. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Ang mga pagano, ayon po sa banal na kasulatan, ay wala pong Diyos at walang pag-asa sa kaligtasan. Kaya yun pong mga tutulad sa kanilang gawain ay nasa kalagayan din pong walang Diyos o walang kaligtasan. Ito po ang dahilan, kapatid na Romel Opo. at mga kaibigan, kaya po ang Iglesia ni Cristo ay kailanman hindi po magse-celebrate at hindi po makikiisa sa Halloween, All Souls Day at All Saints Day. Mga kaibigan, magbabalik po kami ng kapatid na Christian para sagutin ang iba pang mga katanungan. Diyan lamang po kayo.
Ang sabi ng kaibigan kong protestante, itinuturo daw ng Biblia ang doktrinang predestinasyon. Kung ligtas ay ligtas. Pero kung ang tao ay nakatalaga na raw na hatulan, kahit anong gawin niya na mabuti, hahatulan pa rin siya. Totoo ba ito? Ang itinatanong po niya, kapatid na Romel, at marahil ay naitatanong din ng iba, kung totoo raw po ba na doktrina ng Biblia ang predestinasyon, na kung nakalaan na raw o nakatalaga na raw ang tao sa kaligtasan, ay talagang ligtas na. Sabi nga ay, once saved, always saved. At kung ang isang tao naman ay nakatalaga na sa kahatulan, kahit daw ano ang kanyang gawin, ay hahatulan pa rin siya. Merong binabanggit sa Biblia, kapatid na Christian, na predestinasyon. Pero iba po ito doon sa predestinasyon na pinaniniwalaan at itinuturo ng mga protestante. Unahin po nating ipaglingkod, kapatid na Romel, ang predestinasyon na pinaniniwalaan po at itinuturo ng mga protestante. Ano po ba ang aral at paliwanag nila tungkol sa pinaniniwalaan nilang predestinasyon? Mga kaibigan, ang predestinasyon po na pinaniniwalaan ng marami ay ang pagtuturo na ang walang hanggang hantungan ng isang tao ay ipinagpauna na ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang pasya na hindi mababago. Ito ay inihayag ng isang teologong Katoliko na si Agustin noong ika-5 siglo at ang pinakabantog na tagapagtaguyod nito ay walang iba kundi ang isang reformador na Frances na si John Calvin na kanyang pinatindi pa noong 16th century. Ano po ba ang paliwanag ng mga protestante na naniwala sa turo ni Ginoong John Calvin? Ang kanilang paniniwala, katulad na rin nung nabanggit ni Miss Lina sa kanyang email sa atin, ang kahulugan ng predestinasyon ay may itinakda na ang Panginoon Diyos na kanya-kanyang destino sa bawat tao bago pa man niya lalangin o bago pa gumawa ng anumang bagay, mabuti man o masama. Meron na raw nakadestino, kapatid na Christian, sa kapahamakan. Kaya kahit ano raw ang gawin ng tao, kahit gumawa pa siya ng mabuti, ay mapapahamak pa rin siya. Meron din namang nakadestino na sa kaligtasan, kaya kahit ano pa ang gawin ay hindi na raw yun mababago. Dumako naman tayo, kapatid na Romel, doon sa predestinasyon na binabanggit po sa Biblia. Opo. Ano po ba naman ang predestinasyon na itinuturo ng Biblia? Mga kaibigan, ang babasahin po namin ay ang nakasulat po sa Biblia. Dito po sa saling King James Version, sa aklat ng Efeso 1, ang talata ay 11 sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Mapapansin po natin, kapatid na Christian, na itinalaga na po ng Panginoon Diyos ang tao noong una pa. Gaya nga nung binasa natin, ang sabi sa English ay predestinated, at ito po ay ayon sa pasya ng kalooban ng Panginoon Diyos. At kung alin po ang pinagtalagahan o pinagdestinuhan ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao, ay mababasa po natin doon din sa aklat ng Efeso. Ang binasa natin kanina, kapatid na Christian, talatang 11. Okay. Ngayon naman, mga kaibigan, ay sa mga talatang 4 hanggang sa 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Gaya po ng binanggit na po namin kanina, iba po yung predestinasyon ng Biblia sa predestinasyon na itinuturo at pinaniniwalaan ng mga protestante. Ang itinuturo po kasi nila, kapatid na Christian, merong nakadestino sa kapahamakan, meron ding nakadestino sa kaligtasan, na kahit daw ano pa ang gawin ay hindi na raw mababago. Muli po, linawin natin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Romel, Opo. ano po naman ang predestinasyon na itinuturo ng Biblia? Mga kaibigan, gaya po ng inyong narinig sa binasa kanina, iisa lang ang pinagtalagahan o pinagdestinuhan ng Diyos sa lahat ng tao.
walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Ang dahilan ay upang tayo po ay kupkupin niya at ito po ay ayon sa minagaling ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano kaya ang layunin, kapatid na Romel? Kaya kailangan pa tayong kupkupin ng ating Panginoon Kristo. Mababasa po natin dito rin sa aklat ng Efeso. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ngayon po naman ang babasahin natin ay Efeso 2, ang talata ay 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos at maging ang kanyang mga panukala sa tao na kanyang nilalang. Ayon po sa ating binasa, tayo ay nilalang niya kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa at hindi po para sa masama. Kapatid na Romel, siguro mahalaga na maipaglingkod pa natin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Paano pa mapatutunayan na kasalungat ng turo ng Biblia ang paliwanag ng mga protestante, pangunahin na po yung mga tagasunod ni John Calvin, ukol po sa tinatawag na predestinasyon. Ang isa pang katunayan natin, kapatid na Christian, ay mababasa dito po sa aklat ng unang Timoteo. Sa 2, ang mga talata po ay 3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayon sa ating binasa, kapatid na Christian, mabuti at nakalulugod sa Panginoon Diyos at ibig niya na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Mga kaibigan, kasalungat po ito ng paniniwala na may mga taong idinistino na ng Panginoon Diyos sa kapahamakan bago pa man sila isilang sa mundo at gumawa ng anumang bagay. Subalit upang maligtas ang tao, kapatid na Christian, batay sa ating binasa, kailangan munang ang tao ay makaalam ng katotohanan. Gusto ko lang pong linawin niyang binabanggit po dyan na katotohanan dapat na malaman ng tao. Opo. Mga kaibigan, ang katotohanan po na tinutukoy na dapat pong malaman at sundin ng tao para sa kanyang ikabubuti at ikaliligtas ay ang mga salita o kautusan ng Panginoon Diyos batay po sa Juan 17:17 at Roma 7:12. Tama yung binanggit ninyo, kapatid na Christian. Ngayon, kapatid na Romel, ano po ang isa sa mga kautusan ng Panginoon Diyos? Na ito po ay katotohanan na itinuro ng Panginoon Kristo na dapat pong malaman at hindi basta malaman, kundi kailangan sundin ng tao para sa kanyang ikaliligtas. Ang isa po sa mga katotohanan na mga kalooban o kautusan ng Panginoon Diyos ay mababasa po natin dito po sa aklat ng Juan. Pakinggan natin ang pagtuturo ng Panginoong Kristo sa Juan 10:7 pati na po 9. Dito na po sa isang salin ng Biblia, Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, buong katotohanang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay magiging ligtas. Kaya mga kaibigan, kung nais po ng sino man na siya ay maligtas, kailangan po niyang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ang kawan na tinutukoy, kapatid na Christian, gaya po ng alam nyo na rin, ay mababasa natin. Dito po sa Aklat ng Gawa, dito na po sa isang salin ng Biblia, isinalin ni Ginoong George M. Lamsa, sa Gawa 20, ang talata ay 28 sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na dito nakapaloob ang mga pumasok sa ating Panginoong Kristo at pinangakuan po niya ng kaligtasan ay ang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan,
inilatag na po ng Panginoon Diyos ang kanyang mga kautusan. At ito nga po yung mga nakasulat sa Biblia na dapat sundin ng tao sa ikaliligtas. Subalit, binigyan po ng Panginoon Diyos ang tao ng kalayaang mamili. Kaya ang tao, kapatid na Christian, merong free will, meron siyang free choice. Gaya nga po ng binanggit nyo, kapatid na Romel, binigyan ng Diyos ang tao ng free will o ng kalayaan sa pagpapasya o Opo. pagpili, na pagka po ang pinili ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos, siya po ay maliligtas. Pero pagka ang tao, ang pinili niya, ay hindi sumunod sa utos ng Diyos, siya po ay mapapahamak. Tama po yun. At bilang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng tao na kanyang nilalang at sa hangarin niya, na lahat ng tao ay maligtas, ang nais po ng Panginoon Diyos na piliin ng tao ay ang buhay at pagpapala. Gaya po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Deuteronomio 30, ang mga talata po ay 19 hanggang sa 20. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Ayaw po ng Panginoon Diyos na ang mga taong kanyang nilalang ay mapahamak. Kaya ang sabi po ng Panginoon Diyos sa Biblia na ating binasa, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. At ang paraan ng pagpili sa buhay, kapatid na Christian, itinuro din ng ating Panginoon Diyos sapagkat gusto niya talagang ang lahat ng tao ay maligtas. Sabi po ng Panginoon Diyos, piliin mo ang buhay, yun ang buhay na walang hanggan, at kaligtasan, yun ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang tinig o sa kanyang mga kautusan. Kaya kapatid na Romel, kung pagkatapos po na magbigay ang Diyos ng pagkakataon sa tao, magbigay ng gabay para po ang tao ay mapabuti Opo. at maligtas, masisisi pa po ba ng tao ang ating Panginoon Diyos kung may mga taong mapapahamak o hindi po maliligtas sa araw ng paghukom? Ganito po ang sagot ng Biblia sa katanungang yan, kapatid na Christian. Dito po, mga kaibigan, sa aklat ng Kawikaan 1, mga talata po ay 25:30 hanggang 31. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Kaya kung may mga tao po na mapapahamak pa rin sa araw ng paghukom, kapatid na Christian, ay wala pong ibang dapat sisihin ang tao, kundi ang kanyang sarili na rin, sapagkat batay sa ating binasa, aanihin po ng tao ang anumang kanyang ginawa, ang anumang sariling lakad na kanyang nilakaran. At yan, mga kaibigan, ay pinatutunayan din po. Dito sa aklat naman ng Juan, sa 8, ang talata po ay 24, ganito ang ating mababasa. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pinatutunayan po ng ating Panginoong Kristo na ang tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Kaya inuulit po namin, batay sa Biblia, nasa pagpapasya pa rin po ng tao ang hahantungan niya. Mga kaibigan, sana po ang ginawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay muli pong nakatulong sa inyong mga ginagawang pagsusuri
para tayong lahat ay makarating po sa tamang daan. At para po naman sa inyong iba pang katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa info@inctv.net. Marami pong salamat sa lahat po ng nagpapadala ng email sa amin at ganun din po sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. Pakisamahan niyo po kami sa maikling panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Opo, Muli mo pong ginamit ang palatuntunang ito opo, upang maihayag ang iyong dakilang katotohanan. opo, Naway maramdaman po ng aming mga kaibigan, opo, mga kababayan at mga mahal sa buhay, opo, ang marubdob naming pagmamahal sa kanila, opo, na sila man ay makasama namin sa marapat na paglilingkod, opo. na ikapagtatamo namin ng kaligtasan. Amen. Narinig po namin ang iyong pag-ibig. Nais mo po na ang lahat ng tao'y maligtas. Opo, Ngunit gusto mo po na pasakop kami opo. sa iyo pong mga dakilang katotohanan. Amen. Naway patuloy mo pong gamitin ang palatuntunang ito Opo, para lalong maihayag ang iyong mga salita. opo, At sa panig naman po ng aming mga kaibigan, opo, magpakumbaba ang iyong mga lingkod. opo, Sundin po namin kung ano ang iyong kalooban opo. at wag po naming ipilit ang aming sariling kaisipan. Amen. Panginoon naming Hesukristo, ikaw ang luklukan ng mga biyaya. Opo, Pakibasbasan mo po ang bawat sambahayan ng kapayapaan. opo, Patuloy na dumaloy sa amin ang iyong katotohanan opo. na maglalapit sa amin sa ating Amang nasa langit. Amen. Panginoon Diyos, sumasampalataya na po kami. Opo, Tinanggap mo pong aming panalangin opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.